matatag, siksik, at puno ng potensyal. Alamin ang mga sikreto at tamang pamamahala sa pagtatanim ng kamoteng kahoy. Masaganang ani at malulusog na isda. Nagbabalik ang Knowledge Management Office para sa panibagong usapin dito sa IC. Sa nakaraan nating episode, tinalakay natin ang usapin patungkol sa produksyon ng mangga sa modern crop size. At sa araw na ito, muli tayong huhukay ng panibagong kaalaman kukol sa pagtatanim, pagkaan at produksyon. Sa mundo ng agrikultura, may isang pananim na madalas na hindi nabibigyan ng pansin, ngunit nagtataglay ito ng pambihirang lakas. Ang kamoteng kahoy o Manihot esculenta, higit na kilala bilang kasaba. Ito ay tinaguriang Rambo ng pananim dahil sa kakayahan nitong mabuhay kahit sa mahirap na kondisyon ng lupa at klima. Bilang pangatlo sa pinakamahalagang source ng carbohydrate sa tropical na bansa, ang kasaba ay nagsisilbing pundasyon ng food security para sa mahigit na kalahating bilyong tao sa buong mundo. Bukod pa rito, ang kamoteng kahoy ay gluten-free, hitik sa vitamina, at may kakayahan maging harina, alcohol, at maging biofuel. Dito tayo dadalhin ng ating kwento sa lalawigan ng Nueva Ecija. Bagamat kilala bilang Rice Granary of the Philippines, ang probinsyang ito ay hindi tumitigil sa pagtuklas ng mga bagong paraan upang paunlarin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa pagyakap ng Nueva Ecija sa kasaba, ang dating side crop ay nagiging frontrunner na ng inobasyon at kasaganaan. Nagsisimula ang lahat sa pagpili ng variety at lokasyon. Hindi lahat ng lupa ay para sa kasaba at hindi lahat ng kasaba ay para sa pagkain. Mahalagang itugma ang variety sa kondisyon ng lupa dito sa lalawigan upang masiguro at home ang pananim at handang umikop ng nutrisyon. Ngunit, paano nga ba ang tamang pag-aalaga? Dito pumapasok ang best practices sa field management. Mula sa tamang distansya ng 1 metro upang hindi magagawan sa sustansya hanggang sa pagpapanatili ng malinis na taniman. Ang modernong pagsasaka ay nangangailangan ng mapanuring mata. Binabantayan natin ang mga peste gaya ng mealybugs at ang kinakatakutan na phytoplaza sa pamamagitan ng Integrated Pest Management o IPM. Sa huli, ang lahat ng paghihirap na ito ay may iisang layunin, ang buksan ng oportunidad at kinabukasan ng industriya. Ang kasaba ay hindi lamang binibenta sa palengke, ito ay sangkap din para sa harina, animal feeds at iba pang high-value products. Sa paggamit ng mga modernong parangang ito, ang ating mga magsasaka ay hindi na lamang basta nagtatanim. Sila ay nagpapatakbo na ng isang madalino at inobatibong kabuhayan. Kasama natin ngayon ang ating tech expert na si Sir Reynaldo R. Lapat. Ako po si Reynaldo Lapat, taga Barangay San Gregorio, Rizal, Nueva Ecija. Ako po ay merong hawak na kooperatiba na ang pangalan ay Nueva Ecija Price Corn Vegetable Grower and Livestock Racer Multipurpose Purpose Feed. Pula, ang variety na ginagamit namin dito bilang magtatanim ng kamuting kahoy o kasaba ay Lakan 1 at Lakan 2. Yan yung kamuting kahoy na kinakain. Kasi maraming variety ang kasaba o kamuting kahoy. Mga 200 uri ng variety yan, pero mostly dito sa Nueva Ecija ang kinakanim ay halos 3 variety, tinatawag nating native na kamuting kahoy. Yung dilaw yon, kulay dilaw. At yung pangalawa, yung Lakan 1 saka Lakan 2, parehas silang puti. So ang mga pinagtataniman namin ng kasaba o kamuting kahoy ay mostly ang klase ng lupa ay buhaghag o yung sandy loam kung tawagin. Ito karaniwan tinatanim sa laylayan ng mga bundok doon. So ito ay yung kapatagan, dito lang namin ipinupunla yung mga seedling ng kasaba tuwing ganitong tag-araw at sa panahon ng tagulan doon namin siya itinabang. Maybe. Napakasimpleng tanim ang kasaba dahil ito ay may sasagawa mo sa magandang preparasyon ng lupa. So halos lilinisin mo at aalisin mo ang mga damo at ito ay bubungkalin mo ng 2 beses. Yung tawag namin ay yung stable, yung araro, yung traktora
at saka pipinuhin. Saka ito tutudpingan. At yung distance niya ay pagitan niya ay 0.75 to 1 meter at yung sunuran niya ay 0.50 to 0.75 ang sunuran niya. So sa kasaba ay bihira lang naman tapuan ng peste yan unless na talagang nag-araw yung mga white flies kung tawagin natin na sa ginga nito ay tinutuyo niya yung mga dahon ng kamuting kahoy. Pangalawang nakita namin peste ay yung talagang virus na siya talaga, yung weasel broom o yung broom, tinatawag na witch broom disease sa kamuting kahoy. Yun lang halos sa uod, hindi naman gasino yan dahil ang dahon lang naman ay inatake, pero yun talagang laman ng kamuting kahoy ay hindi naman ganong napepest. Mula sa bukid, dumako naman tayo ngayon sa hapagkainan. Ang kasaba ay hindi lamang masarap, ito ay superfood sa sarili nitong paraan. Ito ay mayaman sa source ng complex carbohydrates para sa pagpapalakas at pagpapatibay ng katawan. Ito rin ay gluten-free, mababa sa fats at mayaman sa vitamin C at B complex. Sa kasaysayan ng agrikultura sa Pilipinas, isang pangalan ang nangingibabaw pagdating sa pagpapaunlad ng root crops, si Dr. Fernando A. Bernardo. Bilang isang national scientist at dating pangulo ng Visayas State College of Agriculture or VSU, pinagyaman ni Dr. Bernardo ang kanyang karera upang bigyan halaga ang mga pananim na madalas makalimutan, ang mga root crops gaya ng kasaba, kamote at gabi. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naitatag ang Philippine Root Crops Research and Training Center or PRCRTC. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral, nadiskubre ang mga variety na mas mataas ang ani, mas matibay laban sa peste at may mas mataas na starch content na kailangan ng mga malalaking industriya. Ang pamanang iniwan ni Dr. Bernardo ay patuloy na nagbibigay buhay sa makabagong programa ng Department of Agriculture at ng ating Knowledge Management Unit. Siya ang patunay na kapag ang talinong Pilipino ay hinaluan ng malasakit sa maliliit na magsasaka, ang bawat ugat ng pananim tulad na kasaba ay nagiging susi sa pambansang pag-unlad. Ang kasaba ay tunay na higit pa sa isang pananim. Ito ay simbolo ng pagkakaisa ng talino at tiyaga. Dahil sa pagtutulungan ng ating mga mananaliksik at mga tagapagtaguyod ng ating agrikultura dito sa Nueva Ecija, ang rice granary ay patuloy na huhukay ng mas matamis at masaganang bukas. Kaya't muli nyo kami samahan sa mga susunod pa na episode para sa mga panibagong usapin dito lamang sa ICTV. Kita-kits!